So, ito yung room natin for the NCLEX. Let's go. So, ang binuklan namin, ang binok namin is studio type. So, may bed, cabinet, closet, coffee, ref. So, meron lang siya. Kasi, ang plan lang naman is mag-exam. So, ang nabasa ko rin naman, the recommendation is this hotel or residence kasi walking distance lang siya papuntang exam center. So, parang less than 5 minutes walk lang ata. So, yun yung room. Ganun na siya kasimple. Tada! Ayun na yung bed. Yung cute TV. May study table. And then, cabinet. So, meron dito. Ooh. Yan. Simple lang siya. Tapos, nag-book kami rito ng 3 days, 2 nights. Parang ganun. Kasi mag-review ako kunyari. Pero marapat kasi sa Makati. So, makapag-ikot-ikot pa tayo. Then, ito yung toilet niya. Where's the... Ito. Simple lang siya. Tada! Tadaan, tadaan! Meron siyang shower, toilet. And hi! Yun. Ito lang yung room. Ganun lang kasimple. Pero enough and more than enough na siya para sa purpose na gagawin namin. Di naman mag-staycation. Ayun. So, review lang. And then, nabook namin to. Ano lang siya, may discount. Hindi. Ano siya, Agoda and Booking.com. So, kung in peso, ang binayaran namin, 4 days, 3 nights, nasa 9,000 pesos. Yun. So, okay na rin naman siya. Mamaliit lang siya kapag convert mo siya sa dirhams. Dahil sa exchange rate. So, it's okay. Then, let's see the following days na mag-review. Hopefully, makapasa tayo. Okay, let's go! One eternity later. A few moments later. Ayan guys, last night na namin dito before my exam. So, mag-swimming na kami. Mag-review lang pala ako ng isang exam. Tapos, mag-swimming kami. Ito yung view niya paggabi. Oh, so nice. Maglalap si Alex hanggang doon. Kasi 4 feet lang naman ata siya all throughout. So, ako, upo lang ako doon. Then, tapusin ko lang tong exam ko. Tapos, mag-swimming na rin ako. So, let's go! Sarap? Sarap? July 27, exam day ko na. Oh, Sunday? So, konting walk lang naman yung PRC. Ayan, tapos wala akong dala dapat. Passport lang and phone para din sa QR code. So, yun. Walk. So, ayun na nga. Tapos na ako mag-exam. Explain ko na lang mamaya. Kasi, pagka-uwi ko, after a few minutes, umilin doon. Malakas. Lumilin doon, Manila? Manila. Manila, Kuwait. So, kala naman once, okay na. Pero sobrang lakas. Lipat na kami, baba na kami. Hagdan kami. Ayun. May aftershock. May aftershock daw. So, dala lang namin. May aftershock. Ano? May aftershock po yung aftershock. By many aftershock. Ganito yung aftershock.
Last mo na yan na. So ngayon, dinalala namin yung mga important things namin. So, lahat ng mga tao, bumaba ng building nila. Nag-block basta. Napila. Yan. Walang order na mo. Nasa Gaaya si Alex mag-Jollibee. Kala mo hindi building yun sa Jollibee. Taas din. Di ba? Yan, taas-taas ang building ng Jollibee. Take away tayo, take away. Take away tayo, order tayo sa McDo. Kain na sa McDo. Kasi hinhabol ni Alex yung tapa. Kaya yun. Kaya... Galing ka talaga mag-hand washing. So hindi... Galing mo mag-hand washing. So, hindi namin alam. Kahit nasa Lindol. Safe pa talaga. So, hindi daw kayo mag-breakfast. Bisa na yun. Bisa na yung tsura ko eh. Yes. Beef steak. Pie. Ito na pie. And ube cheese pie. Favorite niya, cheese. Tapos sabihin ng guard sa inyo doon sa labas is off ng mga phones. And then, pagpasok doon, bigyan ka ng parang booklet. And then, hindi mo siya booklet, pero parang pamphlet. Nandun lahat ng rules and regulations dapat mo sundin. And parang consent form din. Nakukuha sila ng parang window vein, parang gano'n. Kasi may part na ilalagay mo yung hands mo, check na yung veins mo. Then, may picture din. So, after nun, kuha ka ng number, tawagin ka ng number, then, check nila yung passport mo, verify nila yung name mo, kuha ka ng signature, and then yung sa vein, sa kamay, and then, picture. After din nun, pwede ka mag-toilet, then tatawagin yung number mo, papasok ka dun sa exam room, which is parang cubicle siya. And then, pagkatapos mo makasagot, ang mangyayari is, minimum is 75 questions, and then, pag nakita na may napapasa ka or babagsak ka from the computer-based, mag-off siya mag-isa. Pero yung aking experience ko is, off siya ng 87th question. And then, ang nangyari is, after nun, may option na pwede mong gawin yung next gen question, which is hindi counted sa score mo previously. Sinagatan ko. Tapos, optional siyang tapusin or hindi. Yung akin hindi ko na tinapos. Tinry ko lang siya sagutan. So, tinry ko 2 questions. Parang, may 6 consecutive questions regarding sa isang case study. And follow nun, may regular questions na multiple choice pa din. And then, another case study. Which is mahirap. Kaya pala ina-advise ng mga tao is tapusin na at makapasa na hopefully etong year. Kasi next year daw, alam ko by April, not sure. Pero next year, mag-next gen questions na. After nun, pagkatapos ng exam, mag-blue yung screen, then mag-raise ka na ng hand mo, may darating na parang proctor or yung nagbabantay dun sa exam area. Pagdating niya, siya mag-clear out lahat. Ganyan. UWorld. I suggest UWorld kasi maganda rin naman yung explanation at rationalization niya. Comparing UWorld and Archer, I prefer UWorld. Questions naman, magkaiba ang questions ng UWorld at Archer. And si Archer kasi, sabi nung agency na ayos ng papers ko is bago pa si Archer comparing with UWorld. And marami to sa client nila is they prefer UWorld, which is personally I do. Medyo mas mahal talaga siya. If you have the budget, go. If none, marami naman online reviewers na pwede yung isagutan. At si Mark Limek. Makinig kay Mark Limek, sobrang helpful. Ayan guys! Lumabas yung result! Pasado! Yay! So, sakto sila naglabas sila ng result 60 to 72 hours. So, ngayon di ba kumuha ako ng agency? So, sabi nila sa akin before nung exam, by Saturday, lalabas na yung result. So, Saturday, 12 midnight, nag-email agad sila sa akin na, pasado na!
So, US NCLEX! Yay, 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 yay! So, I highly recommend, iPass. Siya yung agency. Medyo magbabayad ka talaga, pero kung wala kang tiyaga mag-DIY at ayaw mong like paulit-ulit na pagkakamali, better kung may budget, mag-agency na lang. Kasi ako, wala talaga akong idea paano siya gawin. So, iPass really helped me na mapabilis lahat ng documents and sila talaga yung nag-follow up. And for the review, nag-self-review lang ako. So, gumamit ako ng UWorld at Mark Limek audiobook. And then, sa Archer, nag-try din ako, pero personally, I prefer UWorld. Mas detailed yung explanations. Pero kung budget-wise, mas mura talaga si Archer. And kung mahilig ka manood ng mga videos, ng lectures, si Archer meron siya. Yun yung mga ginamit kong review materials. And then, how long ako nag-review? I think 2 months. Na everyday, nagasagot lang talaga ako. Tapos, nakikinig lang ako pa ulit-ulit kay Mark Limek. Yun yung mga materials na nakatulong sa akin. Pero talagang mag-e-effort ka. And tinry ko yung next gen. Medyo mahirap talaga siya kasi case study siya. So, kung kaya yung makapag-exam today at lumpas yung ATT nyo, push nyo na yung exam. Kahit saan country na kayo mag-take, i-push nyo na. So, yun na. Pasado na ako. Finish na. So, ayun yung supportive jowa. Supportive. Siya na yung next na mag-take. Hopefully. Kaya, yun. So, thank you guys for watching. Kung may mga questions kayo, tatry kong isagot. So, leave lang kayo ng comment below. Below. Yun. So, thank you, Lord. Pasado na. Bye-bye. Bye-bye.